We both want freedom. Ako sa sitwasyon na hindi ko ginusto. Siya sa sitwasyon na kasama niya ako at hindi ang babaeng mahal niya. Hindi ko na alam kung anong matatawag sa buhay na mayroon ako ngayon. Ipinakasal ako sa lalaking hindi naman ako mahal dahil lang sa isang gabing pagkakamali. Habang hinahayaan kong ipagpatuloy niya ang relasyon sa babaeng totoong minamahal niya mula pa nung una. Tama ang pagkakarinig niyo. Wala akong karapatang magalit kahit ipagpatuloy niya ang relasyon sa babaeng totoong mahal niya. Hindi naman ako martir na babae dahil pinayagan ko sila. Kaya lang wala akong magagawa. Ito na ang kapalaran ko. Tanggap ko naman ang setup namin. Hindi naman niya ako mahal. Dahil sa papel lamang ang kasal namin. Kahit pa nga nagsasama kami sa iisang bubong. Sinusubukan ko naman ang lahat para maging maayos ang samahan namin. Kahit hindi na bilang mag-asawa, kahit bilang magkaibigan man lang. I do my job as his wife. Pinagsisilbihan ko siya bilang asawa. Natuto akong magluto ng dahil sa kanya. Although nararamdaman kong hindi niya naman kinakain ang mga luto ko. Masaklap man ang buhay pero ito na, nandito na. Wala na akong magagawa pa. Kumain ka na? Tanong ko sa kanya dahil naabutan ko siyang nagkakape sa dining area. Habang tutok ito sa kanyang laptop. Umiti ako ng mapait dahil inaasahan ko nang hindi niya pagsagot sa aking tanong. Sino ba naman ako para bigyan niya ng oras? Kahit sulyap at tingin ay hindi niya magawa. Wala naman akong sakit na nakakahawa, pero kung tratuhin niya ako ay sobra pa sa may sakit. Nakausap mo na ba ang daddy mo? Tanong niya sa akin at padabog na sinarado ang laptop nito. Nasabi ko na. Sagot ko rin at nagsimula ng mag-ayos sa dining area. Good. Saad niya tumayo. Huwag mo nang asahan na uuwi ako rito sa bahay weekdays. Weekend na lang siguro. O kahit hindi na rin. Seryosong sabi niya sa akin. Wala akong nagawa kundi tumanguna lang. At ayaw ko kasi ng gulo sa pamilya namin. Kaya hinaharap ko ang ganito kahit masakit na. Ako ang may kasalanan. Ako yung nakakaintindi, kaya ako ang papasan. Kung nasa camp ka, just ignore me. Hindi naman nila alam na asawa kita sa papel. Iritang utos niya sa akin at tumalikod na. I'm sorry. Hingi ko ulit ng tawad at sinundan siya ng tingin. Huminto siya sa paglalakad at huminga ng malalim. Your sorry cannot change the situation, Pamela. Diin niyang sagot kaya yumuko ako at pinaglaruan na lang ang mga daliri ko. Mahal kita, sabi ko sa kanya. Alam kong alam niya ang nararamdaman ko simula pa lang noon. Pero hindi mo ako pagmamayari. Walang ganang sagot niya. Lumapit ako sa kanya at hinarap siya. Ano bang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Tanong ko sa kanya. My freedom. Maikling sagot niya at napatingin sa palasinsingan ko. And please, don't use the ring. We're not lovers. Diin niyang pagsaad. At paalala na rin sa akin na hindi kami magkaano-ano. Alam mo naman na hindi ko magagawa yun, hindi ba? Tanong ko sa gusto niyang mangyari. Pwede pa itong singsing na wag kong isuot at ang pag-ignore sa kanya habang nasa PNP ako. Gawin mo para mapatawad kita. Huling sabi niya at umalis na. Bumuntong hininga ako dahil malabong mangyari ang gusto niya. Siguro'y tatanggapin ko na lang talaga ang ganito. Hanggang sa hayaan na ako ni Daddy na ibigay ang hinihiling ni Ace Limuel na kalayaan. Ang daddy kasi sobra rin. Bulalas ko. Being in love with someone who no longer love you is the most painful feeling in the world. Sabi ko na lang at bumalik sa kwarto namin. Oo, mahal ko siya pero malabo pa sa malabo na magustuhan niya ako. Hindi niya ako kayang mahalin. Sana isang araw pagising ko, wala na yung sakit. Wala na yung pagpapanggap. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ko ipapakita sa kanila na okay lang ako? Hanggang kailan ko tatanggapin ang lahat? Hindi ko naman intensyon na makasira ng isang relasyon. Hindi ko rin ginusto na makasakit sa kapwa ko. Sadyang hindi lang inasahan ang nangyari sa nakaraan. Kaya eto ko ngayon. Hinaharap ang isang consequence sa buhay ko. Dahil kasal ako sa lalaking hindi naman ako ang mahal. Gusto kong maging malaya siya alang-alang sa taong mahal. At pinangarap niya simula nung bata pa siya. Wala akong magawa kundi ipagdasal ang lahat
at mangarap na lang sa hinaharap. Sana isang araw, maibigay ko ang hinihiling mong kalayaan. Ako si Pamela at ito ang kwento ng aking buhay. Hello mga ka-MV. Isang love story muli ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay may aral o inspirasyon na manatili sa inyong puso. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like, share and subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po. Hi Daddy, pwede ba kitang makausap about sa nangyari sa amin noon? Wala naman kasi talagang nangyari sa amin noon eh. Kalimutan na lang natin. Kaya ko namang mag-move forward. Tanong ko sa kanya. Huminto naman siya at hinintay ako. Yes anak, babae ka Pamela. May nangyari sa inyo, kaya kailangan kanyang panagutan. Seryosong sagot niya rin sa akin. Pero Daddy, protesta ko. Daddy knows how much I love Ace Limuel, kaya ganoon na lamang ang kanyang reaksyon. Daddy? Tawag ko ulit sa kanya. Ayaw niya kasi na nadedihado ako. Daddy, please. Nakikiusap na ako. Nasasaktan na siya. Pangungumbinsi ko ulit pero tumingin lang siya sa akin. Tingin ng isang ama na punong-puno ng pagmamahal sa kanyang anak. Daddy is my first love at all. Kaya mapalad ako dahil siya ang naging daddy ko. Ibibigay ko ang kalayaan niya. Pero kalimutan na nilang may Jackson na nakaukit sa apelyido nila. Walang kaimo-emosyon na sagot ni Daddy. Once is enough to a wise person, Pamela. Dagdag niya pa. Ito rin ang isang hindi ko gusto dahil sa nangyari ang pagkakaibigan ng daddy ko at ng daddy ni Ace ay masisira lang kung sakali. Kaya pumayag si Ace na pakasalan na lang ako kahit nalabag ito sa kalooban niya. Sige po. Tugon ko na lang sa kanya bago nagbigay ng halik at yumakap ng mahigpit. Gumanti rin siya ng yakap at humalik sa noo ko. Kaya napapikit ako. Take care always anak. Sabi niya sa akin. Dahil hindi na ako nagdadala ng driver. Natuto na akong mag-isa sa mga lakad ko dahil wala na si Beauty na makulit. Bye Daddy, I love you. Huling sabi ko bago ako tumalikod sa kanya. Narinig ko pang sumagot siya kaya humarap ulit ako at nagbigay ng flying kiss. Araw kasi ng free check-up ng team namin sa PNP camp dahil nakakontrata ang medical team bilang doctors nila bago sila mag-training, lalo na ang mga baguhang kota. Inayos ko muna ang sarili ko at naglagay rin ng kaunting makeup sa muka para kahit papaano ay hindi ako maputlang tignan. Sinuklay ko muna ang buhok ko na hanggang lampas balikat ang haba at tinali lamang ito dahil mainit mamaya sa hall sigurado. Tumingin na muna ako sa salamin bago nagpabango. Kinuha ko na ang lab gown ko at inalis mula sa palasinsingan ko ang wedding ring ko bago bumaba ng sasakyan. I'm wearing V-neck sleeveless tank at nakatak-in ito sa high waistband ko. Gusto ko kasi yung comfortable lang ako. Wala namang mawawala kapag magpaganda ko. Doktora Jackson. Tawag sa akin kaya napalingon ako sa likod. Captain De Leon. Ngiting bati ko rin sa apelido niya at yumuko pa ako. Ganda naman. Manghangwi ka niya at mabilis na lumapit sa akin. Salamat. Tipid na sagot ko at ngumiti. Sinuot ko na ang lab gown ko. At sabay na kaming pumunta sa training hall dahil doon din naman ang pupuntahan niya. Tanaw ko ang mga kasamahan ko na nag-aayos ng mga gamit. Parang ako na lang talaga ang hinihintay. Ang ibang mga opisyal naman ay busy na rin dahil mayroon na ring nakapila at ang ibang pulis naman ay nag-aayos na ng form nila. Sorry, late po ko. Hingi ko ng paumanhin sa mga kasamahan ko. Wala yun, naiintindihan ka naman namin. Magalang sagot ni Dr. Tanina. Siyang head team namin. Ilang minuto lang ang lumipas bago kami nagsimula sa aming trabaho. Especially to check their health status. Internal, pati na rin sa external nila, lalo na sa balat. We all know that the skin is the largest organ of the body. At kapag men's of uniform ang pinag-uusapan at ang profession mo, dapat secure ang katawan mo dahil maraming sakit sa balat ang siyang nakakaabala sa trabaho. Like Lynch simplex chronicus, urticaria, itchy na sa katawan na siyang dulot na hindi tayo makapagtrabaho ng maayos. Kaya as doctor, nagbibigay kami ng mga gamot para sa kanila. At dahil sa marami-rami na sila, ay hindi namin namalaya ng oras. Ramdam ko ang basa na ng pawis ang aking likod
dahil sa mainit ang panahon. At ang capacity nitong hall, hindi siya guaranteed dahil sa sobrang dami kaya ang hangin, hindi na nakakapasok. Okay lang naman yun sa akin dahil sa profession namin, it's to serve the people at organize naman lahat. Nakalimutan ata rin kasi nila ang electric, kaya ganito kainit. May naglapag ng mineral water sa gilid ko, pero hindi ko na yun pinansin. Dahil busy ako sa pagsusulat at gusto ko na kasing matapos. Doktora, tubig. Pag-aalok sa akin ni Captain De Leon, kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. He opened the bottle at binigay sa akin. Binaba ko ang hawak kong stethoscope at kinuha ang mineral water na inabot niya at ininom ito. Salamat! Tipid na wika ko sa kanya. Walang anuman. Ngiting sagot niya at may kasama pang kindat bago naglakad patungong likod namin. Hindi ko na siya nilingon dahil gusto kong tapusin ang ginagawa ko para isang pahinga na lang. Vacation partner mo, tol? Rinig ko pang tanong ni Captain De Leon pero hindi ko na lang pinansin. Umuwi muna sa Siargao. Rinig ko na sagot ng boses na kilala ko kaya napahinto muna ako sa pagsusulat. Hindi ko alam kung kanina pa siya andyan o kararating lang niya. Huminga ako ng malalim dahil naalala ko ang sinabi niya na I'll ignore him kapag nasa camp kami, kaya asahan niyang hindi ko siya papansinin. Mabilis lang naman akong kausap. Iniling ko na lang ang aking ulo bago ko tinatapos ang sinusulat ko. At hanggang sa natapos na rin kaming lahat. Nilagay ko na ang stethoscope sa leeg ko at uminom ulit ng tubig bago tumayo at naglanghap ng malalanghap na hangin. Lumapit sa akin si Dr. Tani habang nagpupunas ng pawis niya sa noo at pati sa leeg na rin. Ngumiti ako sa kanya at napadako ang tingin ko kung saan sila Captain De Leon. Nagtama ang mga mata namin ni Ace kaya napaiwas ako ng tingin. Hindi ko alam kung kanina pa siya nakatingin o baka dumako lang rin ang tingin niya sa gawin namin. Pagod? Tawang biro ko sa kanya. Kapag nakikita kita, nawawala ang pagod ko. Tawang sagot niya rin sa akin at inoffer ang isang panyo na kakahugot niya lang sa kanyang bulsa. Akmang kukunin ko na sana yun nang siya na mismo ang nagpunas ng namumuong pawis sa noo ko. Ngumiti na lang ako at pumikit. Salamat, sabi ko sa kanya. He is a nice person at pantay-pantay din ang tingin niya sa amin dahil team kami, kahit siya ang head. You're welcome, Doktora. It's my pleasure. Sagot niya naman sa akin at binigay ang panyo nito. Nakalimutan ko kasi ang panyo ko sa sakyan, kaya hindi ako nagpunas. Hindi pa naman ako pinagpapawisan ng gusto pero kinuha ko na lang rin. Excuse me po, doctors. Prepared na po ang pagkain. Paalam ng isang pulis kaya sabay kaming tumango. Sabay na rin kaming naglakad ni Dr. Tani nang maramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko. Kaya't kinuha ko at tinignan kung sino ang tumatawag. Hello, AJ? Unang bungad ko. Kumusta? Tanong niya sa akin. Bibisitahin kita mamaya, kakain lang ako, bye. Mabilis na sabi ko sa kanya at pinatay na ang tawag. Pumasok kami sa isang malamig na opisina at nakahanda na rin ang pagkain. Inalalayan ako ni Dr. Tani at hinatak ng upuan. Hindi ko na inalis ang lab gown ko dahil kakain lang naman kami. And after, aalis na rin ako dahil dadalawin ko muna si AJ. Tumingin ako sa may pinto dahil paparating ang isa sa general dito sa camp. Tumayo kami at bumati sa kanya. Bumati rin siya sa amin at may kasamang salute pa. He's a nice person too, kaya isa siya sa mga kaibigan ng daddy. Have a seat, sabi niya sa amin. Agad naman kaming umupo ng alangan. Thank you for being part of Police Medical Organization. Pasalamat niya sa amin. Walang anuman po, pinapasweldo naman po kami ng gobyerno. Sagot naman ni Dr. Henry. Doktora Jackson. Tawag sa akin ni General, kaya tumingin ako sa kanya. Hello po, General. Magalang na bati ko. Ang ganda mo talaga, Iha. Gustong gusto kita para sa anak ko. Sabi niya rin kaya ngumiti na lang ako. Kilala kasi namin sila General De Leon. Kaibigan rin siya ng daddy at mommy ko. Malapit rin ako sa anak niyang si Captain De Leon. Ipapaalam talaga kita sa daddy mo, anak. Naliligawan ka ng anak ko. Birong tawa niya, kaya nakitawa na rin ako.
Ganoon talaga siya magbiro. Nagawi ang tingin ko sa kakapasok lang at nagtama ang mga mata namin, pero mabilis ko tong binawi. He is wearing round white t-shirt at nakatakin ito sa uniform niyang pangpulis. He's handsome, lalo na kapag naka-full uniform siya. Ang linis niyang tignan. Umupo siya sa harapan ko, kaya magkahese kaming dalawa. Binigyan ko siya ng isang tipid ng ngiti, pero hindi man lang siya gumanti. Parang ngiti lang ipagdadamot pa niya. Major, tawag sa kanya ni General. Yes, General. Seryosong sagot naman ito. Kain na tayo. May date para ang anak ko at si Doktora Jokson. Dire-diretsong saad niya na kinagulat ko rin. Pasimple kong tinignan si Ace na siyang nagpalakas ng kabog ng dibdib ko. Kaya mabilis akong umiwas ng tingin. Narinig ko ang tumawa si General, kaya binigyan ko na lang siya ng tipid ng ngiti at umayos na ng upo. Maganda yon, General, para wala nang naninira ng relasyon. Pabirong sagot naman niya kaya napayuko ako. Walang personalan sana, sabi ng isip ko. Hindi ko alam kung ako ba ang pinatatamaan niya. Pero 'di ba, malaya naman na siya. Kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay, nagagawa na nga nila. At hanggang ngayon, sila pa rin naman ang babaeng mahal niya. Grabe tol, hinahangaan ko lang naman. Sagot ni Captain De Leon, kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. Kapag hinahangaan, darating sa puntong aagawin na. Agad na wika ni Ace. Alam kong ako talaga ang pinariringgan niya, kaya akin na nga ang lahat ng pasakit. Sige na, kakain na tayo. Utos ni General, kaya nagsimula na kaming kumain. Ang mga pulis or military, naka-organize ng pagkain. Kaya wala kang maririnig kundi mga kubyertos na tumutunog dahil tahimik lang. Kaya kami, tahimik rin na kumakain. Kailan daw ang assembly natin, Major Williams? Tanong ni General. Next month, General. Sagot niya naman at uminom ng tubig. Basta uminom na siya ng tubig, tapos na siyang kumain. Alam ko dahil memorize ko na siya, simula pagkabata at ngayon na asawa ko na siya sa papel. I think we can invite the 2 doctors for our speaking. Ano sa palagay mo, Major? Tanong ni General. Pasimple ang sumulyap sa akin si Ace at tumingin ulit kay General. If they are willing to be one of us speaking, sir. Why not? Diin niyang sagot. Ano sa palagay mo, Doc Henry? Tanong ni Ace sa head namin. Well, it's my pleasure, Major. Sagot naman ito. Tumangu-tango si Limuel at mainam ako ang tinignan. I'll send invitation to them next week, sir. Dugtong pa na sabi niya. And also, send invitation to your daddy Ace. Huwag mong kakalimutan. Paalala pa ni General. Bago tumango na lang ito at kumuha ng baso sa may gawin niya at pasimpleng nilapag sa harapan ko ang basong may laman na tubig. Hindi ko alam kung para sa akin ba yun o hindi. Pero siya na rin ang nagsabi sa akin noon na kapag andito ako sa camp, I'll just ignore him. Tinatatak ko na talaga sa isipan ko ang mga sinabi niya sa akin para aware ako at hindi na ulit ako magkamali. Mahirap nang umasa sa wala. Water, Doktora? Tanong ni Dr. Tani, kaya napatingin ako sa kanya. Yes, please? Sagot ko, kaya sinalinan niya ako ng tubig sa may baso sa gawi ko rin mismo. Thank you. Ngiting pasalamat ko sa kanya. At dahan-dahan kong kinuha ang baso at saka ininom. Pagkatapos namin kumain na nagkwentuhan pa kami. At nagsabi na rin sila na pati rin ako ay speaker rin raw sa assembly nila next month regarding for health and benefit. Dahil nga pumayag si Dr. Tani, wala na rin akong nagawa kundi umuo na lang. Tumayo na kami at nagpaalam na lang kay General, pati na rin sa mga official na kasama naming nandito. Nagmamadali akong lumabas sa office kung saan kami kumain. Nang marinig kong tinawag ang pangalan ko, kaya napalingon ako. Hindi na ako nakasuot ng lab gown dahil uuwi na sana ako. Yes, Captain? Tanong ko kay De Leon na siyang tumawag sa akin. Huwag niyang sabihing sineryoso niya ang biro ng papa niya na magdi-date kami. Major Williams want to talk to you. Sabi niya sa akin. Kaya napakunot noo ko pero syempre, marupok ako. Hinintay ko siya rito sa labas. Follow me to my office. Seryosong utos niya sa akin at nilampasan na ako
kaya sumunod ako sa kanya. Matagal na kaming nakakontrata dito sa PNP bilang medical team, pero hindi pa ako nakapunta o nakapasok sa office ni Ace. Hindi naman kasi ako welcome at alam ko rin naman ang sagot. Pumasok ako sa office niya. Hindi pa ako umupo sa harapan ng mesa niya dahil hindi niya pa ako pinapaupo. Nakakahiya naman kung uunahan ko siya. Have a seat. Seryosong wika niya, kaya mabilis akong umupo. Salamat, Major. Pasalamat ko. Kailangan pa rin professional tayo sa lahat ng bagay. Next time, if you have a free medical here, don't use V-neck sleeveless. Sita niya sa akin, kaya tinignan ko muna ang damit ko. Hindi naman malaswa, bagay nga sa akin eh. May lab gown naman ako. Seryosong sagot ko sa kanya. Hindi malaki ang pinangaharap mo para magsuot ka ng ganyan. Hindi ka pagpapantasyahan. May pagkainis na sabi niya ulit. Use t-shirt next time. Hindi bagay sa'yo yan. Walang gana niyang sabi. Sige, pagsang-ayon ko na lang at tumayo. Mag-uusap tayo sa bahay. Pahabol niya sa akin. Hindi na lang ako nagsalita dahil hindi naman siya uuwi sa bahay. Sige, mauuna na ako. Paalam ko sa kanya. Nasulyapan ko pa ang picture nila ni Jamie. Pero sinawalang bahala ko na lang yon kahit masakit. Anong gagawin ko? Tatanggapin ko na lang at magpapanggap na tanggap ko lahat. Dahil wala naman na. Mabilis kong tinungo ang sasakyan ko. At pinuntahan ko si JB. At kakamustahin na rin kung kumusta na ba siya. Hindi ko alam kung anong nangyari basta pagising ko, isang araw ay nakasira na lang ako ng relasyon na hindi ko naman sinasadya. Gumising ako na may nakadagan sa akin. Nagulat pa ako dahil ang pinangarap kong tao ay siyang katabi ko na. Gumalaw ako ng bahagya at napangiwi ako dahil naramdaman kong may sakit sa may center ko at pati na rin ang katawan ko ay masakit rin. Hindi ko maalala pero masaya ako. Yes, he got me. He loves me. Masiglang saad ko at dahan-dahang bumangon. Paika-ika akong naglakad at tinungo ang walk-in closet at may kasamang ngiti sa labi. Hindi ako makapaniwala ng dahil sa nangyari. Nakangiti ako naghanap ng maisusuot ko at t-shirt lang naman ang nasuot ko bago ko kinuha ang camera. I'll take Limol picture while he is sleeping at lumabas na ako sa kwarto. Proof ito kaya dali-dali kong transfer sa laptop ko. At hindi pa ako nakontento dahil I'll send it to Daddy's email at nag-message ako sa kanya na may nangyari sa amin ni Limuel at mahal niya ako bago na isipang magluto.